Ito po ay aming demo kit. Ito po ay watts reader. Ito po ay representation ng ating kontador sa bahay. Okay? And then we have the watts meter po, may voltage. And then yung atin pong ampere. And then yun pong watts consumption. And then we have socket, receptacle, and then yung switch. So, dito po sa amin, ang volts is 235. So, sobra po ng 15 volts. Kasi dapat ang volts lang talaga natin is 220 volts lang po talaga. Okay? So, iti-testing po natin muna yung ating pinakabumbilya. 100 watts po yan. Okay? So, 100 watts, pag yan po ay binuksan po natin, ay ilan po ang makukonsumo na kuryente? Yan po ay nasa, so ito po ay 50 watts, okay? I-check po natin itong ating 25 unit farad, no? Titingnan po natin ano po ang magiging effect nito sa ating, ito po, isasaksak po natin siya, okay? So, 50 unit farad, yan po. So, naging almost 23 watts na lang po. So, meaning nasa 50% po ang matitipid po ninyo sa kuryente. Kasi ito po ang binabasa ng Meralco or ng ating electric company, no? So, 23 watts na lang po yung ating babasahin ng ating metro. So, makikita nyo po, nagana po yung aking metro na yan. At yan po ay 23 watts lang po, no? So, mas makakatipid po talaga kayo sa kuryente. Okay? So, susunod po naman nating i-demo dahil yan po ay effective na. Okay? So, ito po kasi ay for resistive appliances. Anong ibig sabihin ng resistive? Pwede po doon sa mga umiinit. Katulad nga po ng electric kettle, plancha, at saka po itong aking portable water heater. So, ang ginagawa ko po dyan, pag ako po ay nagpapainit ng tubig, no, kung kayo po ay nakadirekta, kasi pwede nyo po ditong isaksak. No? Pwede nyo pong isaksak po dito. Dito may saksakan po ito kasi ito po ay for resistive appliances. No? Patayin po muna natin yung ating ilaw. No? So, isasaksak po naman natin ngayon yung ating electric kettle. Ayan, ito po yung ating electric kettle. Saksak po natin dito sa ating watts reader. Ayan. So, ang nagagamit po niya is 1,415 watts. No? 1,400 watts average po. Kasi ang talaga pong ating electric kettle ay nagre-range po ng 1,400. No? So, pag yan po ay nakadirekta sa inyong outlet, yan po ang makukonsumo po ninyong kuryente. Malakas po ito sa kuryente, itong ating mga may heating element. So, ang ginagawa ko po dyan ay isinasaksak ko po dito sa aming 50 unit farad. So, makita nyo, 1,380 watts. Okay, so ang gagawin po natin ay bubunutin po natin siya. Okay, pag nabunot po natin, isasaksak po natin dito directly sa ating power saver device. Okay, tingnan nyo po, no? 1,300 watts. Pag po ating inilagay po dito sa ating watts reader, yan po ay, ilan na lang po? 63 watts na lang po ang inyo pong magagamit instead na 1,300 or 1,400 watts. So, ganyan po ka-effective yung aming product. Pero I just want to have a disclaimer. Like for example, na-test na po namin, no? Itong water heater, kung kayo po ay magpapakulo ng tubig in 1 cup, aabutin po yan ng 90 seconds, no? Or mga 1.5 minutes, no? Pero ang magagamit nyo po is 1,400 watts. Pero dito po sa aming power saver, aabutin po yan ng 3 minutes bago po kumulo. Pero ang magagamit nyo lang po ay 63 watts. Kahit po yan ay i-multiply nyo sa 3, by 1 minute, 60, nasa 186 watts lang po ang magagamit ninyo. In 3 minutes, kukulo pa rin po ang tubig. Okay? Pero hindi po kayo gagastos ng 1,000 or hindi magre-read ang inyong kontador na 1,400 watts. So, nasa 63 watts lang po ang magagamit po natin. Okay? So, yan po yung ginagawa po ng ating power factor corrector. Pwede nyo pong i-google yung power factor corrector or yung bank capacitor kung ano po talaga ang pwedeng magawa sa ating bahay in terms of our electrical system. Meron pong science behind kung paano po nakakatulong itong aming device, itong power factor corrector. Okay? So, yan po yung ating demonstration ng ating water kettle. Okay? So, isa po sa mga malimit din natin ginagamit sa bahay ay ito ng ating plancha. Okay? So, bunutin na po natin. At least nakita na po natin na yun pong ating water kettle from 1,400 watts ay naging 63 watts na lang po gamit itong aming power saver device na 25 unit farad. Okay? Bunutin na po ulit natin. Okay?
So, pakita naman po natin yung ating plancha. Pag nagdi-demo po kayo, iwasan nyo po itong mapadikit sa inyo kasi magi-spark po yan, makakuryente po kayo kasi meron po siyang kaunting spark. Okay? So, ito naman pong ating i-demo is yung ating plancha. Okay? Saksak po natin yung ating plancha kung ilan po ang magagamit. Okay. So, sa plancha naman po, nasa 933 watts or 936 watts po ang magagamit po ninyo dyan. Okay? So, sa plancha, ayan po, nakailaw po yung ating plancha. Now, pag kayo po ay namamalansya at kahit po 2 hours kayong namamalansya or 3 hours, no, 900 watts po ang magagamit po ninyo. Pero, kung gagamitan nyo po nitong ating 25 unit farad, okay, yun po ay, ang gagawin nyo po is, yung pong inyong plancha is, bubunutin po ninyo, sasaksak nyo po directly dito sa ating 25 unit farad. Then, tsaka nyo po siya isasaksak. At pwede na po kayong mamalansya kahit po ilang oras. No? Kasi po from 900 or 800, 60 watts na lang po ang magagamit nyo po doon sa inyong pagpaplansya. Nasa 61.3 or 61.4 watts na lang po yung ating magagastos po, no? Or ikukonsumo ng ating plancha, no? Kung mahilig po kayong mamalansya ng damit. So, yan po yung ating flat iron naman po, no? Pwede rin po itong gamitin, yung ating 25 unit farad. Mamaya ko po i-discuss itong ating 50 unit farad. Ito po kasi ay pang centralized. Ibig sabihin, buong bahay na po. At ang kailangan nyo pong bill or bill po ng bahay ninyo na applicable po ito ay 7,000 and below. So, ito po yung gagamitin po natin kasi mas malaki po yan. Okay?